Sa isang mundong pinatatakbo ng modernong teknolohiya kung saan ang mga kumpanyang bilyon ang halaga ay nakatigil, ang isang CEO ay nasa bingit ng kabaliwan. Ang kanyang pinakamahuhusay na eksperto ay wala ring maisip na solusyon. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang batang babae na 12 taong gulang, anak ng isang simple ngunit masipag na janitor, ang nagpahayag ng kanyang kakayahan. Ako po ang makakaresolba nito. Pinagtawanan siya. Hindi nila alam na siya ang magiging susi sa pagligtas ng lahat at ang magbubunyag sa tunay na kontrabida. Humanda sa isang kuwentong babago sa inyong pananaw. 5:30 ng umaga nang dumating si Carlos Manuel sa gusali ng TechCore Industries sa Makati. Sa kanyang edad na 49, ang masipag na migrante mula sa isang probinsya sa Pilipinas ay pasan ang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang nag-iisang anak. 15 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang kanilang tahanan sa probinsya para sa pamilya, para sa kanyang asawang si Maria at sa kanilang munting si Sofia. Papa, ang sigaw ni Sofia, 12 taong gulang, habang tumatakbo sa mga pasilyo ng gusali, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sigla. Nakalimutan mo ba ang iyong baon? Si Sofia Manuel ay hindi ordinaryong bata sa paaralan. Palagi siyang nangunguna sa matematika at agham. Ang kanyang talino ay labis na hinahangaan ng kanyang mga guro, na madalas ay pinupuri ang kanyang kakayahang lumutas ng mga komplikadong problema. Nangarap siyang magtrabaho sa larangan ng teknolohiya, ngunit alam niya ang hirap ng buhay at kung gaano kadalang nabibigyan ng pagkakataon ang tulad ng kanyang pamilya. Balang araw po, magtatrabaho ako rito, pero hindi po bilang tagalinis, sabi ni Sofia, habang pinagmamasdan ang mga engineer na sibol ang pag-iisip. Magiging engineer po ako at gagawa ng mga kahanga-hangang bagay. Napapabuntong hininga si Carlos. Alam ang hirap ng realidad, ngunit hindi niya kailanman pinanghinaan ng loob ang mga pangarap ng kanyang anak. Ikaw ang pinakamatalinong bata sa buong mundo, anak. Tuwing umaga, magkasama silang nagtatrabaho. Tinutulungan ni Sofia ang kanyang ama sa pag-aayos ng mga gamit, pag-check ng mga kagamitan, palaging sinusuri ang lahat sa paligid. Ang kanyang isipan ay parang isang high-tech na computer, patuloy na sumisipsip ng kaalaman. Papa, bakit po parang mga multo sila na tumitingin sa amin? Tanong ni Sofia, nang mapadaan ang mga executive na hindi man lang bumati. Natigilan si Carlos sa kanyang ginagawa. Anak, ang iba ay iniisip na mas mabuti sila dahil mas marami silang pera, pero tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa iyo. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kalooban niya, tugon ni Sofia, na parang nagsasaulo. Tama ka, ikaw ang may pinakadalisay na puso at ang pinakamatalinong isipan na kilala ko. Hindi lahat ay ganito. Si Aling Sara, isang katuwang sa opisina, ay madalas makipagkwentuhan kay Sofia tungkol sa kanyang pag-aaral. Si Mang Mike, mula sa seguridad, ay minsan ay nagbigay pa ng mga libro tungkol sa programming sa bata. Espesyal si Sofia, Carlos. Maganda ang kanyang kinabukasan, sabi ni Aling Sara. Bawat gabi, nananaginip si Sofia. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumilikha ng mga programa na makakatulong sa milyon-milyong tao, nagtatrabaho sa mga mararangyang opisina at patunay na ang pinagmulan ay hindi hadlang sa patutunguhan. Ngunit nakikita rin niya ang pagmamaliit sa kanilang pamilya. Balang araw, ipapakita ko na hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, kundi kung saan mo nais makarating, bulong niya habang pinagmamasdan ang mga inhinyero. Si Carlos ay nagtatrabaho ng walang kapaguran, nag-iipon ng bawat sentimo para sa edukasyon ni Sofia. Magiging mahalagang tao ang anak ko. Hindi siya maglilinis ng sahig para sa kahit sino, bulong niya kay Maria. Naririnig ito ni Sofia at lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Hindi lamang niya pinapasan ang kanyang mga pangarap, kundi pati na rin ang sa kanyang mga magulang. Bawat librong nababasa, bawat problemang nalulutas, bawat programang nagagawa sa computer sa silid aklatan ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan.
Ang kwento ni Sofia at Carlos ay sumasalamin sa milyon-milyong pamilyang migrante, mga taong masisipag, tapat, puno ng pangarap, ngunit palaging minamaliit. Sila ang tahimik na puwersa na nagpapatakbo sa bansa. Bihira lamang na makatanggap ng tamang pagkilala. Si Carlos ay kinakausap ang lahat ng may respeto, mula sa mga pinuno hanggang sa mga karaniwang manggagawa. Ang kanyang pagpapakumbaba at kabutihan ay kilala sa buong gusali. Kahit janitor lamang siya, nakakuha siya ng pagmamahal mula sa maraming mabubuting tao. Araw-araw, sinisipsip ni Sofia ang mga aral na ito. Nakikita niya kung paano nanatili ang dignidad ng kanyang ama kahit minamaliit, kung paano siya patuloy nang umingiti sa lahat, kung paano niya itinuturo sa pamamagitan ng halimbawa na mas mahalaga ang karakter kaysa posisyon. Makukuha mo ang lahat ng iyong pinapangarap, sabi ni Carlos habang niyayakap ang kanyang anak. Ngunit huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula at kung sino ang nagturo sa iyo na mangarap. Sa umagang iyon ng Lunes, hindi alam ng ama at anak na magbabago ang kanilang buhay magpakailanman. Sa loob lamang ng ilang oras, ang batang babae na kanilang binabaliwala ay magiging pinakamahalagang tao sa TechCore Industries. Habang tinutulungan ni Sofia ang kanyang ama sa ika-30 palapag, wala siyang ideya na sa madaling panahon ay nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng buong kumpanya. Ang batang babae na tinitingnan bilang anak lamang ng janitor ay malapit nang maging ang pinakahindi inaasahang bayani sa kasaysayan ng korporasyon. Ang kanyang ama ay naghasik ng mga binhi ng kabutihan, talino at determinasyon. Ngayon, ang mga binhi na iyon ay malapit nang mamulaklak sa paraang babago, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa isang buong kumpanya, at magpapatunay na ang kadakilaan ay walang kinalaman sa pinagmulan. Sa pinakatuktok na palapag ng TechCore, si Richard Sterling ang namumuno sa kanyang imperyong bilyon ang halaga. Sa kanyang edad na 24, ang mayabang na CEO na ito ay nakikita ang mundo bilang nahahati sa mga nanalo at talunan. Para sa kanya, ang mga tulad ni na Carlos at Sofia ay mga likas na talunan, itinadhana na magsilbi sa mga mas mataas sa kanya. Jennifer, bakit may mga janitor sa pasilyo? Dapat hindi sila nakikita, sigaw ni Richard sa kanyang sekretarya. Ngunit ang tunay na kontrabida ay 2 palapag sa ibaba. Si Marcus Thompson, ang direktor ng teknolohiya na may edad na 47, ay nagtataglay ng matinding galit kapwa kay Richard at sa mga migrante. Manipulatibo at ambisyoso, binuo ni Marcus ang isang malupit na plano upang makuha ang kontrol ng kumpanya. Tingnan ninyo ito, bulong ni Marcus na may pandidiri habang nakikita si Sofia na tinutulungan ang kanyang ama. Kahit mga bata, dumadalo sa ating lugar. Anong kawalan ng respeto? Partikular niyang kinasusuklaman ang mga taga-probinsya. Para sa kanya, sila ay mga salot na nagkakalat sa Pilipinas, nagnanakaw ng oportunidad mula sa mga tunay na Pilipino. Ang kanyang ambisyon ay simple: ibagsak si Richard at pamunuan ang TechCore, gaano man karaming buhay ang masira sa proseso. Noong nakaraang weekend, isinagawa ni Marcus ang kanyang plano gamit ang kanyang mataas na pribilehiyo. Nag-install siya ng isang mapaminsalang virus na magpapalumpo sa lahat ng operasyon at sisira sa mga kritikal na datos. Ang kanyang layunin ay lumikha ng kaguluhan na sapat upang sisihin si Richard at mapatalsik na magbubukas ng daan para siya ang pumalit. Ngayon ang araw, bulong ni Marcus 9:30 habang tinitingnan ang orasan. Mararamdaman ni Richard Sterling ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Sa ilang mga pag-click, isinaaktibo ni Marcus ang virus. Sa ilang segundo, kumalat ang programa sa mga sistema na parang apoy na walang pigil. Lahat ng mga monitor ay naging itim. Ang mga computer ay nag-freeze, ang mga telepono ay namatay. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa mga opisina. Pagkatapos ay sumabog ang kaguluhan. Namatay ang computer ko, sigaw ng isang tao mula sa pananalapi. Nasira ang buong sistema, sigaw ng isa pa.
Hindi ako maka-access ng kahit ano. Ang TechCore Industries na nagpoproseso ng milyon-milyon bawat oras ay lubusang naparalisa na parang may nagpatay ng utak ng isang higante. Tumakbo si Richard na parang nababaliw. Namumula ang mukha sa takot, nanginginig ang mga kamay. Anong nangyayari? Bakit wala akong gumagana? Biglang lumitaw si Marcus, nagpapanggap na nagugulat. Richard, nagkaroon tayo ng malaking pagkabigo sa sentral na sistema. Hindi ko pa nakita ang ganito. Isang pagkabigo? Halos sumigaw si Richard. Mayroon tayong mga kontrata na nagkakahalaga ng 200 milyong piso na pinoproseso. Bawat minuto ay 50,000 piso ang nawawala. Ayusin mo yan ngayon. Ginagawa ko ang aking makakaya. Ngunit magtatagal ito. Maaaring tawagan ko ang konseho. Naramdaman ni Richard na gumuho ang kanyang mundo. Hindi mapapatawad ng konseho ang ganitong kalaking pagkakamali. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, lahat ay nasa panganib. Sa mga mas mababang palapag, narinig ni na Sofia at Carlos ang kaguluhan mula sa itaas, mga sigaw, pagmamadali, pagtunog ng mga telepono na parang nabaliw ang gusali. Anong nangyari, Papa? Tanong ni Sofia. Pinagmasdan ni Sofia ang mga monitor ng seguridad, nakikita ang mga desperadong tao na tumatakbo sa mga pasilyo. Ang kanyang analytical na isipan ay agad na nagproseso. Nag-aral siya tungkol sa mga sistema sa paaralan. Alam niya na ang mga ganitong pagkabigo ay hindi nangyayari ng basta-basta. Papa, hindi basta-basta tumitigil ang mga sistema. May gumawa nito sa kusa. Paano mo nalaman iyan? Nagulat na tanong ni Carlos. Natutunan ko po sa paaralan, ang mga mahusay na sistema ay may mga proteksyon. Upang tumigil ang lahat ng sabay-sabay, kailangan ng isang tao na sumira sa mga proteksyon mula sa loob. Samantala, tinawag ni Richard ang Command Center for Emergencies. Tawagan ang Tech Support Solutions. Gusto ko ang pinakamahuhusay na eksperto dito sa loob ng 1 oras. Mabilis na diniyal ni Jennifer. Hindi tumitigil ang mga telepono, mga galit na kliyente, natatakot na mamumuhunan, mga ahensya ng gobyerno na humihingi ng paliwanag. Nawawalan ng reputasyon ang TechCore, kasabay ng pagkawala ng mga sistema. Naglilibot si Marcus na nagpapanggap na tumutulong, ngunit sinisira ang bawat pagtatangka na malutas ang problema. Kapag may nagmumungkahi ng isang promising na ideya, si Marcus ay nakakahanap ng teknikal na dahilan upang ito ay itapon. Dumating ang mga unang eksperto mula sa Tech Support Solutions, isang bihasang koponan. Kailangan namin ng kumpletong access upang masuri, sabi ni David Chen, ang pinuno ng koponan. Walang harang, tugon ni Richard na desperado. Bawat minuto ay mahalaga, libu-libong piso. Dumating ang mas marami pang koponan. Compuigs Pro, Digital Rescue. Ang silid ay puno ng pinakamahuhusay na isipan sa New York, ngunit wala pa ring gumagana. Hindi ko pa nakita ang isang virus na kasing sophisticated nito, sabi ng isang eksperto, na parang ito ay ginawa ng isang taong nakakakilala ng bawat detalye ng mga sistema. Lumipas ang 3 oras. Nabigo ang pinakamahuhusay na eksperto sa buong lungsod. Nasisiraan na si Richard sa pagkakita ng pagguho ng kanyang imperyo. Patuloy lamang si Marcos sa kanyang pagpapanggap na nag-aalala, ngunit sa loob, siya ay nagdiriwang, ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Sa madaling panahon, matatanggal si Richard at siya ang mamumuno. Tatawagan ko ang FBI. Nagpasya si Richard. Kung ito ay sabotahe, kailangan ko ng kumpletong investigasyon. Naramdaman ni Marcos ang malamig na pawis. FBI na nag-iimbestiga ay maaaring makatuklas ng iyong paglahok. Richard, baka masyadong maaga. Maaaring kumpiskahin ng FBI ang mga kagamitan at maantala ang pagbawi. Wala akong pakialam. Gusto ko ng mga sagot. May sumira sa aking kumpanya. Nakikita ni Sofia na palihim na nagmamasid ang takot sa mga mata ni Marcos. Noong binanggit ni Richard ang FBI, sa sandaling iyon, sigurado na siya. Si Marcos ang may sala, siya ang sumisira sa kumpanya mula sa loob palabas.
Ngunit paano mapapatunayan ng isang 12 taong gulang na batang babae iyon? Sino ang maniniwala? Isa lamang siyang anak ng janitor, hindi nakikita sa mundong ito ng mga executive habang nabibigo ang mga eksperto at palihim na sinisira ni Marcos ang bawat pagtatangkang pagbawi. Bumuo si Sofia ng sarili niyang plano. Ang batang babae na hindi pinapansin ng lahat ay malapit ng matuklasan ang katotohanan na magliligtas sa kumpanya at sisira sa kontrabida. 4:00 ng hapon, ang kawalan ng pag-asa ay umabot na sa mapaminsalang proporsyon. 8 koponan ng mga eksperto ang nabigo. Si Richard ay nasa bingit ng pagbagsak ng nerbiyos. Ang kumpanya ay nawalan ng 2 milyong piso sa loob ng 6 na oras. Paano walang makaresolba nito? Sigaw ni Richard, ihinagis ang ballpen sa silid. Patuloy lamang si Marcos sa kanyang pagpapanggap na nag-aalala, ngunit sa loob, nagdiriwang siya. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Sa madaling panahon, sisihin ng konseho si Richard at siya ang mamumuno. Sa mga nakalipas na oras, sinubukan ni Sofia ang mga teknikal na lugar kasama ang kanyang ama. Naalala niya ang lokasyon ng bawat server, bawat kagamitan. Ang kanyang isipan ay namapa ang sistema ng kumpanya na parang isang 3-dimensional na computer. Kung ang mga computer ay tumigil ng sabay-sabay, ang problema ay nasa pangunahing bahagi, tulad ng puso ng katawan, sabi ni Sofia habang naglilinis sila sa server room. Pinagmasdan siya ni Carlos nang may paghanga. Napakatalino mo, Sofia, naisip niya. Nag-aral siya tungkol sa mga network sa Science Club. Alam niya na ang mga sistema ay may mga sentral na punto ng kontrol. Kung mahahanap niya ang puntong iyon, tatawag si Richard ng isang emergency meeting kasama ang mga eksperto. Pagkabigo na nakaukit sa bawat mukha. Mayroon pa bang bagong ideya? Tanong ng natalo. Kailangan nating isaalang-alang ang panloob na sabotahe, sabi ni David Chen. Isang tao na may ganap na access na nakakaalam ng mga sistema ng higit pa kaysa kaninuman. Nanginginig si Marcos sa lamig. David, napakaseryoso ng paratang iyan. Isinasaalang-alang ko ang lahat ng posibilidad. Naniniwala akong ito ay panloob na sabotahe. Tumingin si Richard sa paligid. Kung matuklasan ko na may nagtaksil sa aking tiwala, sisirain ko ang taong iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sofia sa pintuan. Nagpasya siyang kumilos, kahit isang bata. Hindi siya maaaring manatiling nakatayo habang alam niya ang katotohanan. Paumanhin po, ako po ang makakatulong. Natahimik ang silid. 25 nagniningning na isipan ang tumingin sa 12 taong gulang na batang babae na nakasuot ng simpleng damit. Sino ang batang ito? Iritadong tanong ni Richard. Anak ko po, nahihiyang sabi ni Carlos. Sofia, hindi dapat tayo mangabala. Tara na. Sandali, Papa. Nag-aral po ako ng mga computer sa paaralan. Alam ko po ang uri ng problema na nagiging sanhi nito. Mabilis na tumayo si Marcos, ang kanyang mukha ay puno ng galit, kahihiyan. Isang batang Mexicano ang magtuturo sa mga pinakamahusay na eksperto sa New York. Pakinggan natin, sinubukan ni David Chen na mamagitan. Hindi, pasigaw, nasabi ni Marcos. Sayang na oras. Hindi natin hahayaang guluhin tayo ng mga bata. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga mata, ngunit tumangging umiyak. Gusto lang niyang tumulong. Napansin ko po na laging dumadating si G. Marcos. Ako ang pinakabata. Pasigaw ni Marcos. Mga guwardiya, alisin ang pamilyang ito. Palagi kaming nagtatrabaho sa lahat ng palapag. Sinubukan ni Carlos. Ngayon, mayroon. Pasigaw ni Marcos. Itinuro sila. Kayo, mga imigrante, palagi kayong nakikisawsaw kung saan hindi kayo kasali. Akala niyo ba ay maaari kayong pumunta dito sa ating bansa at sabihin sa amin kung paano kami magtrabaho, naging alanganin ang silid? Ang mga eksperto ay yumuko sa kahihiyan, nahihiya sa pagpapakita ng pagtatangi. Alam ko po na hindi niyo ako gusto, pero makakatulong po ako, sabi ni Sofia nang may katatagan. Nakita ko po na palagi kayong sumasabat kapag may nagmumungkahi ng isang bagay na maaaring gumana.
Namutla si Marcos. Paano mo ako inaakusahan? Ako ang direktor ng teknolohiya. Ikaw ay wala. Mas mababa pa sa wala. Marcos, kumalma ka. Hindi komportableng sabi ni Richard. Pagod na akong binabastos kami. Una, nagnanakaw sila ng mga trabaho. Ngayon, gusto nilang pagnakawan ang aming kaalaman. Tumingin si Sofia sa mga mata ni Marcos at nakita ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Purong takot. Hindi lamang siya galit, siya ay natatakot sa maaaring matuklasan niya. Papa, umalis na tayo. Hindi, kailangan nating manatili kung saan tayo hindi welcome. Habang sila ay lumalabas, narinig ni Sofia si Marcos na ipinagpatuloy ang kanyang mga salita ng poot. Ang mga taong tulad nito ay eksakto ang problema sa bansang ito. Hindi sila nababagay dito. Wasak si Carlos, 15 taon siyang nagtrabaho ng tapat, tinatrato ang lahat ng may respeto, at tingin pa rin sa kanya ay isang mananakop. Huwag kang mag-alala anak. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng ibang tao. Alam ko kung sino tayo. Determinadong sagot ni Sofia. Sa ilalim ng gusali, bumaling si Sofia na kumikinang ang mga mata sa determinasyon. Papa, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Natuklasan ko kung sino ang nagdudulot ng problema, si G. Marcos. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsisinungaling siya sa lahat. Alam niya kung paano ayusin, ngunit ayaw niya. Ginagawa niya ito sa kusa. Nag-aalalang tumingin si Carlos. Sofia, napakaseryoso ng mga akusasyon. Sigurado ka ba? Pinanood ko po ng ilang oras. Tuwing may nagmumungkahi ng solusyon, naghahanap siya ng dahilan. At noong binanggit ni G. Richard ang FBI, natakot siya ng husto. Kahit tama ka, sino ang maniniwala? Tayo lamang ay janitor at ang kanyang anak. Pinroseso ni Sofia ang mga salita ng kanyang ama. Tama siya, walang maniniwala. Isa lamang siyang batang babae na hindi nakikita, ngunit naalala niya ang mga salitang lagi niyang sinasabi ng kanyang ama. Ang halaga ng isang tao ay hindi sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung ano siya sa kalooban. Papa, kung walang makikinig sa atin, ipakita natin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga gawa. Ano ang ibig mong sabihin? Aayusin ko po ang mga kompyuter ng mag-isa. Kapag nagawa ko, malalaman ng lahat na nagsisinungaling si G. Marcos. Naramdaman ni Carlos ang pinaghalong pagmamalaki at takot. Ang kanyang 12 taong gulang na anak ay nagmumungkahing harapin ang pinakamakapangyarihang lalaki sa kumpanya. Maaaring mapanganib ito, Sofia. Alam ko pong mapanganib ito, ngunit hindi ko po maaaring hayaan na ipagpatuloy niya ang pananakit sa mga inosente. Ilang pamilya ang mawawalan ng trabaho kung magsara ang kumpanya. Nakita ni Carlos na hindi na bata ang kanyang anak. Siya ay isang kabataan na may mga prinsipyo at tapang upang ipaglaban ang tama. Sige, ngunit mangako kang mag-iingat. Mangangako po ako, Papa. Hindi alam ni Sofia na siya ay sasabak sa pinakamapanganib na pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Si Marcos ay hindi lamang mapuot. Siya ay isang kriminal, desperado, na gagawin ang lahat upang protektahan ang kanyang malupit na plano. Hating gabi na nang tahimik na umalis si Sofia sa kanilang bahay. Naghintay siya hanggang sa makatulog ang kanyang mga magulang upang isagawa ang mapanganib na plano. May dala siyang maliit na flashlight at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang siya ay nagtungo sa tech core. Alam niya na ito na ang kanyang tanging pagkakataon upang matuklasan ang katotohanan at iligtas ang kumpanya. Ang gusali ay nababalot ng kadiliman, tanging ang mga ilaw ng emergency ang nagbibigay liwanag sa mga walang lamang pasilyo. Alam ni Sofia ang bawat pasukan ng serbisyo, bawat hagdanan, bawat sulok. Siya ay isang multo na gumagalaw sa mga anino. Kailangan kong makarating sa pangunahing server room. Bulong niya habang umaakyat sa hagdanan ng emergency. Naalala niya ng eksakto kung nasaan ang teknolohikal na puso ng kumpanya. Isang espesyal na silid sa ika-30 palapag na may mga kompyuter na kumokontrol sa lahat. Kung makarating siya doon,
marahil ay makakahanap siya ng ebidensya ng ginawa ni Marcos. Nakakandado ang pinto, ngunit naalala ni Sofia na may access ang kanyang ama sa mga susi ng maintenance. Mabilis siyang bumaba sa basement, kinuha ang master key ni Carlos at nagmadaling bumalik. Sana gumana, bulong niya. Isinisingit ang susi. Bumukas ang pinto na may mahinang click. Pumasok si Sofia na namamangha. Daan-daang mga computer ang kumikislap sa mga maayos na hanay, isang lungsod ng mga asul at berdeng ilaw. Ito ang utak ng TechCore Industries. Binuksan niya ang terminal na gumagana sa emergency mode. Mabilis ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nag-aral siya ng programming sa paaralan at nagsanay ng husto sa library. Kung nag-install si Marcos ng virus, dapat ay nag-iwan siya ng mga bakas. 2 oras siyang naghalungkat sa mga log tulad ng isang detective na naghahanap ng mga palatandaan. 2:30 ng umaga, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Diyos ko, nasa screen ang kumpletong ebidensya ng krimen. Isang file ng virus na may pangalan ni Marcos na malinaw na natukoy bilang lumikha, ngunit hindi lamang iyon. Mayroon ding mga lihim na email na ipinadala ni Marcos sa mga kakumpetensya, sinusubukang ibenta ang mga kumpidensyal na impormasyon. Hindi lamang niya sinubukan na ibagsak si G. Richard, ibinebenta niya ang mga lihim. Natuklasan ni Sofia na detalyadong pinlano ni Marcos ang lahat. Una, mag-install ng virus na magdudulot ng kumpletong kaguluhan. Pangalawa, sisihin si Richard upang mapilitang magbitiw. Pangatlo, mamuno at ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga lihim, kumikita ng milyon-milyon ng iligal. Anong klasing tao? Sa mga email, sumulat si Marcos tungkol sa kanyang puot sa mga imigrante at masisipag na pamilya. Ang mga mababang uri na ito ay mga parasito. Kapag ako ang namuno sa TechCore, aalisin ko ang lahat ng taga-probinsya. Naramdaman ni Sofia ang mga luha ng galit. Si Marcos ay hindi lamang isang traidor, siya ay isang taong puno ng puot na nagnanais na sirain ang buong pamilya. Ngunit nakahanap siya ng isang bagay na mas masahol pa. Nag-install din si Marcos ng pangalawang virus na nakaprogram na mag-activate sa loob ng 48 oras na permanente na sisira sa lahat ng datos ng kumpanya, kabilang ang personal na impormasyon ng libu-libong empleyado. Gusto niyang sirain ang lahat, hindi lamang ang kumpanya, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nagtatrabaho dito. Napagtanto ni Sofia na hindi lamang ebidensya ng krimen ang kanyang natagpuan. Natuklasan niya na si Marcos ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala, handang sirain ang libu-libong buhay upang makuha ang kanyang nais. Kailangan ko itong pigilan. Sinimulan niyang pag-aralan ang virus na nilikha ni Marcos. Ito ay isang komplikadong programa, ngunit napansin ni Sofia ang isang kawili-wiling bagay. Mayroon itong backdoor, isang lihim na paraan upang i-deactivate ito na tanging si Marcos lamang ang nakakaalam. Kung mahahanap niya ang password, sa loob ng 1 oras, sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon. Si Marcos ay mayabang. Malamang na gumamit siya ng isang password na sumasalamin sa kanyang ego. Sinubukan ang sarili niyang pangalan ng kumpanya, mahahalagang petsa, walang gumana. Pagkatapos, nagkaroon siya ng ideya. Naalala niya ang mga email na puno ng pagtatangi, marahil ay gumamit siya ng salitang may kaugnayan sa puot. Superiority, pag-type niya, access denied. Purong Amerika. Access denied. Nag-isip pa siya. Itinuring ni Marcos ang kanyang sarili na hari ng kumpanya. King Marcos, access granted. Nagawa niya. Ngayon ay mayroon na siyang kumpletong access sa sistema ni Marcos. Hindi lamang niya maaaring i-deactivate ang kasalukuyang virus, kundi pati na rin pigilan ang pangalawang virus at mangolekta ng lahat ng ebidensya ng mga krimen. Mabilis siyang nagtrabaho. Kinokopya ang mga email, dokumento, mga record ng iligal na transaksyon. Ito ay isang higanting palaisipan. Bawat piraso ay nagpapakita ng lawak ng pagtataksil. 4:00 ng umaga,
matagumpay niyang na-deactivate ang unang virus. Handa nang gumana ng normal ang mga sistema ng TechCore. Hinahadlangan din niya ang pangalawang virus at sinesave ang ebidensya sa mga ligtas na lokasyon. Ngayon, kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin. Maari lamang niyang ibalik ang mga sistema, ngunit alam ni Sofia na si Marcos ay matalino at mapanganib. Kung matuklasan niya ang pakikialam, maaari niyang sirain ang ebidensya o manakit ng mga inosente. Kailangan ko itong gawin ng tama. Siguraduhin na si Marcos ay malalantad sa publiko sa harap ng lahat upang hindi siya makatakas. Bumuo siya ng isang mapanganib na plano. Sa susunod na umaga, kapag ang mga eksperto ay nagtipon, siya ay lilitaw na nag-aalok na subukang ayusin ang mga sistema. Magpapanggap siyang malalaman niya lamang sa oras na iyon, ngunit kapag ibinalik niya ang mga sistema, automatikong lalabas ang ebidensya ng mga krimen sa mga pangunahing screen. Mapanganib ito. Si Marcos ay magiging desperado kapag napagtanto niyang natuklasan siya, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang matiyak ang hustisya. Binura niya ang mga bakas ng kanyang pagiging naroon. Alam niya na kailangan niyang panatilihing lihim ang investigasyon hanggang sa tamang oras. Paglabas niya ng gusali alas 5 ng umaga, naramdaman ni Sofia ang pinaghalong takot at determinasyon. Natuklasan niya ang kumpletong katotohanan tungkol sa kasamaan ni Marcos, ngunit ngayon ay ang pinakamahirap na bahagi, ang harapin siya sa publiko. Bukas, ang katotohanan ang mananalo sa kasinungalingan. Hindi niya alam kung gaano karahas ang magiging reaksyon ni Marcos kapag natuklasan niyang ang isang mababang bata ay sumira sa lahat ng kanyang malupit na plano. Sa Martes ng umaga, dumating si Sofia sa TechCore na kumakatok ang puso na parang tambol. 2 oras lamang siyang natulog, ngunit ang kanyang isipan ay alerto. Ngayon ang araw ng katotohanan. Haharapin niya si Marcos at ilalantad ang lahat ng kanyang mga krimen. Magandang umaga, anak, sabi ni Carlos. Napansin ang katahimikan ng kanyang anak. Ayos ka lang ba? Opo, Papa. Kinakabahan lang po ako dahil kahapon. Huwag po kayong mag-alala sa mga masasamang tao. Alam natin kung sino tayo. Alam ko, Papa. At ngayon, malalaman din ng lahat. Alas 9, tinawag ni Richard ang isang emergency meeting. Magdamag siyang hindi nakatulog, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kumpanya, mga mamumuhunan na nagwi-withdraw ng pondo, mga kliyente na nagka-cancel ng kontrata, ang konseho na nagmamarka ng pagpupulong upang talakayin ang mga pagbabago sa pamumuno. Mayroon pa bang bagong balita? Tanong ni Richard na natalo. Si Marcos ay masaya sa loob, pinapanatili ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Sa ilang oras, matatanggal si Richard at siya ang mamumuno. Sa kasamaang palad, wala tayong magandang balita. Nagsinungaling si Marcos. Napaka-sophisticated ng pag-atake. Maaring mas mabuting maghanda ka na magpaliwanag sa konseho. Sandali, putol ng isang maliit ngunit matatag na boses. Lahat ay napalingon. Si Sofia ay nakatayo sa pintuan, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, isang simpleng damit na binili ni Maria. Hindi, muli. Pasigaw na sabi ni Marcos. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinabi ko kahapon na ang pamilya ay hindi pinapayagan dito. Pakiusap, sabi ni Sofia. Hindi pinapansin si Marcos, diretsong kinausap si Richard. Sterling, alam ko po kung paano ayusin ang mga computer. Na tahimik ang silid. 20 eksperto ang tumingin sa 12 taong gulang na babae na nagsasabing kaya niyang lutasin ang problema na hindi nila nagawa sa loob ng 2 araw. Ito ay katawa-tawa. Pasigaw na sabi ni Marcos, mawawala ang ating oras sa pakikinig sa isang bata kung kailan dapat nating, Marcos, hayaan mo siyang magsalita, sabi ni David Chen na halatang naghihinala. Sa puntong ito, maririnig natin ang anumang ideya. Salamat po. Nag-aral po ako ng problema kagabi. Natuklasan ko na hindi ito panlabas na pag-atake. Virus. Ito ay ininstall ng isang tao mula sa loob. Naramdaman ni Marcos na nanlamig ang kanyang dugo. Paano malalaman ng isang bata?
Dahil naiintindihan ko po ang mga computer at dahil nakita ko po kung sino ang gumawa nito. Imposible, pasigaw na sabi ni Marcos. Mabilis na tumayo, wala kang mapapatunayan. Sa katunayan, kaya ko po. Kung papayagan niyo po akong gamitin ang computer, maipapakita ko po kung sino ang lumikha ng virus noong ininstall niya ito at ang mga email na ipinadala ng taong iyon sa mga kakumpetensya. Tumingin si Richard kay Sofia na may pinaghalong hindi paniniwala at pag-asa. Talaga bang magagawa mo ito? Opo, pero susubukan akong pigilan ng taong gumawa nito. Nagsimulang magpanik si Marcos. Mabilis ang kanyang pag-iisip, sinusubukang humanap ng paraan upang pigilan si Sofia nang hindi mukhang kahina-hinala. Richard, sayang na oras ito, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang boses. Hindi natin maaaring hayaang ang isang bata ang maghawak ng mga sistema. Maaari itong magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Anong pinsala? Tanong ni David Chen, na halatang naghihinala sa pagtutol. Ang mga sistema ay nakatigil na. Hayaan natin ang bata na sumubok, sabi ni Sarah Williams. Ano ang mawawala sa atin? Nagpasya si Richard. Sofia, mayroon kang 15 minuto. Salamat po, G. Sterling. Alam ni Marcos na tapos na siya kung makaka-access si Sofia sa sistema. Sa desperasyon, gumawa siya ng mapanganib na desisyon. Sandali, sigaw niya, humaharang sa daan. Hindi ko papayagan ang isang batang Mexicano na sirain ang ating kumpanya. Marcos, umalis ka dyan, galit na utos ni Richard. Hindi, pasigaw niyang sabi, nawalan ng kontrol. Hindi niyo naiintindihan, ang batang ito ay sisira sa lahat. Sira ang ano, Marcos? Tanong ni David Chen, malinaw na naghihinala. Napagtanto ni Marcos na masyado siyang nagsalita. Ang puot at takot ay nagtaksil sa kanyang maingat na pagpipigil. Makakahanap ka ng mga bagay na maaaring mali ang interpretasyon. Anong klasing mga bagay? Pinilit siya ni Richard. Sinamantala ni Sofia ang pagkagambala at nagtungo sa computer. Mabilis ang kanyang mga daliri sa keyboard, isinisingit ang mga utos na memorize niya sa buong gabi. Hindi, sigaw ni Marcos, tumatakbo patungo kay Sofia. Huli na, umilaw ang pangunahing screen na nagpapakita ng code ng virus na may pangalan ni Marcos, malinaw na natukoy bilang lumikha. Natahimik ang silid. Marcos Thompson. Pag-install ng virus na natapos noong Hunyo 14, 53,047, malakas na binasa ni David Chen. Ito ay isang gawa-gawa, may gumamit ng aking pangalan, ngunit nagpatuloy si Sofia. Lumabas ang higit pang ebidensya, mga email sa mga kakumpetensya na nag-aalok ng mga lihim, mga plano para sakupin ang kontrol, pangalawang virus na nakaprogram na sirain ang personal na impormasyon ng mga empleyado. Diyos ko, bulong ni Richard, binabasa ang mga email. Marcos, nagtaksil ka sa ating kumpanya. Nagtaksil sa akin? Hindi mo naiintindihan, pasigaw na sabi ni Marcos. Lahat ng puot ay sumabog. Dapat sa akin ang kumpanyang ito. Nagtatrabaho ako dito ng 15 taon. Hindi ko hahayaang ang maruruming imigrante ay pumunta sa ating bansa at hamakin tayo. Hinawakan ni Marcos si Sofia sa braso ng mahigpit. Sinira mo ang lahat. Maliit na Mexicanong marumi. Wala kang karapatan. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ni Carlos. Lumabas na parang leon. Pinoprotektahan ang kanyang anak. Marcos, bitawan mo siya. Utos ni Richard. Ngunit wala na si Marcos sa kontrol. Ang mga tao ng puot, inggit, at pagkabigo ay sumabog na parang bulkan. Hindi nyo naiintindihan ang ginawa nyo. Ang batang ito ay sumira sa mga taon ng pagpaplano. Dapat ako ang mamuno sa kumpanyang ito. Sumulong sina David Chen at ang mga eksperto upang tulungan si Sofia, ngunit umatras si Marcos, hawak ang bata. Lumayo kayo, sigaw ni Marcos. Buburahin ko ang lahat. Sisirain ko ang lahat ng datos ng kumpanya. Hindi mo magagawa, kalmadong sabi ni Sofia. Kahit na natatakot, nakablock ko na ang lahat ng iyong access. Tumingin si Marcos kay Sofia na may purong puot, maliit na demonyong matalino. Akala mo ba
mas magaling ka sa akin. Hindi sumagot si Sofia, matatag ang boses kahit takot. Iniisip ko lang po na ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa respeto. Hindi mahalaga kung saan sila nanggaling. Ang mga simpleng salitang ito ang tuluyang bumali kay Marcos. Napagtanto niyang natalo siya hindi sa lakas o pera, kundi sa kabutihan at talino ng isang bata na itinuring niyang mababa. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Tinulak si Sofia at tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay nakalabas na para sa lahat na makita. Si Marcos Thompson, ang lalaking nag-aakala na superior, ay nagpakita na pala bilang tunay na parasito. Tumakbo si Marcos sa mga pasilyo na parang nababaliw, ngunit wala nang matatakasan. Sa ilang minuto na alertuhan ang seguridad at siya ay hinuli habang sinusubukang lumabas sa likuran. Ang kanyang mukha na dati ay mayabang, ngayon ay nagpapakita lamang ng desperasyon at pagkatalo. Sa silid pulungan, isang kahanga-hangang katahimikan ang bumalot. Ang ebidensya sa screen ay hindi mapagkakailang, mga nakakakompromisong email, mga code ng virus, mga plano ng sabotahe, lahat ay may digital signature ni Marcos. Sofia, sabi ni Richard, nanginginig ang boses sa damdamin. Iniligtas mo ang aming kumpanya. Ang 12 taong gulang na bata ay nasa tabi ng kanyang ama, nanginginig pa rin mula sa paghaharap, ngunit kumikinang ang mga mata sa nakamit na determinasyon. Ginawa ko lamang po ang tama, G. Sterling. Umiling si David Chen ng may paghanga. Sa 15 taon ng aking karera, hindi ko pa nakita ang ganito. Ang isang 12 taong gulang na bata ay lumutas sa loob ng ilang minuto, ang hindi nagawa ng 20 eksperto sa 2 araw. Paano mo natuklasan? Tanong ni Sarah Williams. Tumingin si Sofia sa kanyang ama para sa paghikayat. Naramdaman ni Carlos ang kanyang pagmamalaki. Pinanood ko po, tuwing may nagmumungkahi ng solusyon, naghahanap si G. Marcos ng dahilan. At noong binanggit ni G. Sterling ang tungkol sa FBI, natakot siya ng husto. Ngunit paano ka nakakuha ng access sa mga sistema? Nag-aral po ako kagabi. May access po ang aking ama sa lahat ng lugar dahil sa kanyang trabaho. Ginamit ko po iyon upang mag-imbestiga. Si Richard Sterling, isang lalaking nakatuon lamang sa kita sa loob ng ilang dekada, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang taon. Tunay na pagpapakumbaba. Sofia, kailangan kong humingi ng paumanhin. Kahapon, noong hinamak ka ni Marcos, dapat ipinagtanggol kita. Dapat sana ay nakinig ako. Huwag po kayong mag-alala, G. Sterling. Minsan, kailangan ng mga tao ng oras upang matuto. Dumating ang mga ahente ng FBI. Mahaharap si Marcos sa mga seryosong kasong kriminal, corporate sabotage, industrial espionage, pagbebenta ng mga sikreto ng kalakalan. Senyorita Sofia, sabi ng espesyal na ahente Johnson, ang iyong mga ebidensya ay pambihira. Mayroon kang kahanga-hangang isipan sa investigasyon. Pinapanood ni Carlos na may luha ng pagmamalaki. Ang kanyang munting anak, kahapon ay hinamak at minamaliit, ngayon ay pinupuri ng pinakamahuhusay na propesyonal sa bansa. Papa, tama ka noong sinabi mong ang halaga ng isang tao ay nagmumula sa kalooban. Pinatunayan mo iyan sa buong mundo, anak ko. Sa paggabay ni Sofia, ang mga sistema ng TechCore ay naibalik sa loob ng 2 oras. Lahat ng datos ay nabawi. Mga virus na natanggal, ang kumpanya ay gumagana ng normal. Ang isang bagay na maaaring humantong sa pagkalugi ay naging isang demonstrasyon kung paano ang talino at kabutihan ay nananalo sa kasamaan. Tinawag ni Richard ang isang pagpupulong kasama ang lahat ng empleyado. 15 tao ang nagtipon sa auditorium upang pakinggan ang nangyari. Mga empleyado ng TechCore, kahapon ang ating kumpanya ay naharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Ang mga sistema ay sinabotahe ng isang taong pinagkatiwalaan namin, simula ni Richard. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng pagkagulat sa buong pulutong. Ngunit ngayon, ang ating kumpanya ay nailigtas ng isang taong madalas nating binabalewala araw-araw. Si Sofia Mendoza,
anak ng ating janitor na si Carlos, ay hindi lamang natuklasan ang traidor, kundi ibinalik din niya ang ating mga sistema. Sumabog sa palakpakan ang auditorium. Si Sofia, sa unang hilera sa tabi ng kanyang ama, ay namula sa damdamin. Si Marcos Thompson ay inaresto. Mahaharap siya sa mga kasong federal para sa sabutahe at corporate treason. Sinubukan niyang sirain ang ating kumpanya para sa personal na pakinabang. Ang pulutong ay tumugon na may galit at pagkadismaya, ngunit ngayon ay hindi tungkol kay Marcos, kundi tungkol kay Sofia, kay Carlos at sa aral na kailangan nating lahat matutunan. Hiniling ni Richard na umakyat si Sofia sa entablado. Nag-atubili ang bata, ngunit hinikayat siya ng kanyang ama na may ngiti. Ang batang ito ay nagturo sa atin ng isang bagay na aking nalimutan. Ipinakita niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa posisyon o sahod, kundi sa karakter, talino at kabutihan. Lalong lumakas ang palakpakan. Kaya naman, ipapahayag ko ang mga agarang pagbabago. Una, si Carlos Mendoza ay itinataguyod bilang supervisor ng mga pasilidad na may sahod na sumasalamin sa kanyang dedikasyon. Hindi makapaniwala si Carlos. Sa 15 taon bilang janitor, hindi niya naisip ang ganitong promotion. Pangalawa, si Sofia Mendoza ay ang ating bagong espesyal na consultant sa seguridad. Makikipagtulungan siya sa amin sa mga oras ng kanyang pag-aaral. Hindi napigilan ni Sofia ang mga luha. Lahat ng kanyang mga pangarap na magtrabaho sa teknolohiya ay nagkakatotoo. At pangatlo, itatatag ko ang Sofia Mendoza Program, isang pondo ng scholarship para sa mga anak ng empleyado na nagpapakita ng kahusayan anuman ang kanilang pinagmulan. Bumangon ang buong auditorium sa pagbati. Umiiyak ang mga empleyado, pumalakpak, sumisigaw ng suporta para kay Sofia at kay Carlos. Si Jennifer, ang sekretarya ni Richard, ay lumapit sa entablado. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa publiko. Kahapon, noong inutusan ni Marcos na paalisin kayo, dapat sana ay tumutol ako. Ayos lang po. Magalang na sagot ni Sofia. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap ni Richard sina Sofia at Carlos sa kanyang opisina. Sa loob ng maraming taon, tinatrato ko ang mga empleyado na tulad ninyo bilang hindi nakikita. Mali ako, at halos nagdulot ito ng pagkawala ng aking kumpanya. Lahat tayo ay may pagkakataon na lumago. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tama ngayon, sabi ni Carlos. Sofia, mayroon kang magandang kinabukasan. Sa iyong talino at karakter, maaari kang maging kahit ano. Nais kong siguraduhin na mayroon kang lahat ng mga oportunidad sa edukasyon na nararapat sa iyo. Salamat po, G. Sterling, ngunit gusto ko pong paghirapan ang aking mga oportunidad sa pamamagitan ng masipag na trabaho, hindi lamang dahil sa nangyari. Ngumiti si Richard. Ang sagot na ito ay nagpapatunay na mararating mo ang napakalayo. Sa gabing iyon, nang makauwi sina Sofia at Carlos, naghihintay si Maria sa kanila na may isang sorpresa na pagdiriwang. Mga kapitbahay, mga kaibigan mula sa paaralan, mga kasamahan sa trabaho ang nagtipon upang ipagdiwang ang batang babae na naging bayani. Anak, alam kong palagi kang espesyal. Ngayon, nalaman din ng buong mundo, sabi ni Maria, niyakap ang kanyang anak. Tumingin si Sofia sa paligid ng silid na puno ng mga taong nagmamahal sa kanya. Naalala niya si Marcos, malamang na nag-iisa sa isang selda, nalulunod sa kanyang puot. Naawa siya sa kanya dahil sinayang niya ang buong buhay niya sa pagtuon sa kung ano ang mayroon ang iba, sa halip na pahalagahan kung ano ang kanyang taglay. Papa, salamat po sa pagtuturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay nagmumula sa kalooban. Ito ang nagbigay sa akin ng tapang na gawin ang tama. Hindi, anak, ikaw ang nagturo sa akin ng isang bagay ngayon. Ipinakita mo na, gaano man tayo kaliit tingnan, lahat tayo ay may kapangyarihang gumawa ng kaibahan. Nakatulog si Sofia, alam na binago niya hindi lamang ang kapalaran ng isang kumpanya, kundi napatunayan din niya na ang kabutihan,
talino at tapang ay laging nananalo sa puot at kasamaan. Binago niya ang kahihiyan tungo sa tagumpay, ang pagtatangi tungo sa isang makapangyarihang aral tungkol sa tunay na halaga ng mga tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan madaling husgahan ang mga tao batay sa kanilang hitsura o pinagmulan, ngunit itinuturo sa atin ni Sofia na ang tunay na halaga ay nasa karakter, kabutihan at kahandaang gawin ang tama. Ilan pang Sofia ang nasa paligid natin na hindi napapansin? Ilan pang Carlos ang nagtatrabaho ng tapat na karapat-dapat sa respeto? Sa susunod na makakilala ka ng isang tao na itinuturing ng lipunan bilang mas mababa, alalahanin mo si Sofia. Tratuhin siya ng may dignidad na karapat-dapat. Pakinggan kung ano ang kanyang sasabihin. Maaari kang mabigla sa mga kayamanan na iyong matutuklasan. Ang kadakilaan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ka. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, gawin mo ang ginawa ni Sofia. Huwag kang maging hindi nakikita. Mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at mag-comment sa ibaba. Ang halaga ng isang tao ay nasa kung ano siya sa loob. Ikalat natin ang mensaheng ito upang walang Sofia sa mundo ang manatiling hindi napapansin.